Welcome sa part 2 para sa pagbalik natin sa stock na itsura dito sa alaga naming si Primo. Short story muna tayo mga boss. Itong alaga namin na TMS155 ay nasa amin na simula noong 2010 pa. Dito na ako natutong mag-drive ng manual at maka-experience ng kapirasong tumbling lang naman. So bakit ko nga ba siya ibabalik sa stock looks niya? Kasi gusto ko lang naman ma-preserve yung itsura niya nung unang labas pa lang niya sa kasa. Iba kasi yung feeling na ma-preserve mo yung isang sasakyan na may sentimental value sa'yo. Kaya from cafe racer build to stock build tayo mga boss. So tara, simulan na natin to. Dito nga pala sa part 2 mga boss, ay ipapawelding na natin yung mga kabitan ng tornilyo doon sa may upuan, flasher at grab bar. Ayan, kung makikita nyo, naka-U-bend siya na upuan, naka-flat seat na pang cafe racer. Naka-2 tornilyo lang yan mga boss. Tapos dito mga boss, tinatanggal na natin yung wiring connection niya para sa flasher tsaka sa tail light. Dito mga boss, natanggal na natin yung upuan, pati yung underneath niya na pa-customize ko sa paggawa ng tricycle. So dito mga boss ay puputulin na natin siya para may kabit yan yung tornilyuhan. At dito mga boss, iga-grinder na natin to para pagdating natin sa paweldingan ay medyo makamenos-menos tayo ng gastos. Paalala mga boss, habang nag-grinder tayo, mag-protection tayo, no? Ingatan natin yung mga mata natin. Napormahan lang kasi ako sa mga cafe racer, kaya pinaka-cafe racer namin to. Hindi ko naman alam na dadating ako sa point na ibabalik ko rin pala siya sa stock niya. Ayan, naputol na natin siya. Papalabasin na lang natin to yan. Itong pad bar na yan. Babakin natin to. Babakin. I-grind na lang natin yan. Ubusin natin to. Mahilig kasi ako mga boss sa mga DIY, kaya medyo marunong ako magkuting-ting. Masaya naman siyang gawin, ano? Tsaka matututo ka sa mga bagay-bagay mga boss. Ayan, napalabas na natin yung flat bar. Tapos yan, sinusukat ko dyan kung tama nga ba yung aking pagkaka-grinder, no? Yan, tumama naman siya. Medyo na-excite na ako dito. Yan nga pala mga boss, nakita natin yung stock na tapaludo niya. Kala ko bibili pa ako nito kasi nawala siya. Kailangan ko rin kasi niyan bago ko siya ipa-welding dahil nang para tugma yung welding niya, yung sukat niya para sa tornilyuhan. Ayan, na-test fit na natin yung tornilyuhan. Pati yung tapaludo na test fit na natin. Saktong-sakto siya. So, dadali na natin to sa pa-weldingan mga boss. Bago ko nga pala dinala mga boss, inayos ko muna yung wirings niya. Yan, medyo ayos na siya. So ayan mga boss, pupunta muna tayo sa paweldingan yan. Sa ating sala. Nakabasahan muna tayong upuan. So, bibili na tayo. Yan mga boss, nandito na tayo sa pa-weldingan. Muffler center nga pala to mga boss. Dito nga pala yung sa Nikos Muffler. Dito lang sa may Kaibunga Balayan. Yun lang kasi yung medyo malapit dito sa barangay namin. Mabilis lang silang gumawa dito mga boss. Sinabi ko lang sa kanila kung paano ko siya ipapakabit. No mga boss, nakuha na kagad nila. May pantay na pantay ang mga boss. Sinipat-sipat pa nila oh. Matibay ang pagkaka-welding nila mga idol. Quality yung gawa nila dito mga idol. Recommended to mga boss. Ang bilis! At yan mga boss, nakauwi na tayo. Siguro mga wala pang 10 minutes nila itong ginawa. Madali lang to mga boss. Medyo nagpa-practice pa kasi ako mag-welding eh. Baka hindi maganda ang kalabasan. Ayan, unti-unti na natin nakikita yung pagka-stock niya mga boss. Ay, tingnan nyo naman ang tindaig. Dito na lang ating video.